Magandang gabi. Ako naman, Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisa sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Mga buhay na nasayang. Okay, patas lang, bako! Patas, patas! Okay, lumapit ha. Mga nawasak na ari-arian. Mga pamilyang naulila. Mga gumuhong, mga pangarap. Ngayong gabi, babalikan ng Case Unclosed ang mga pinakamalalang trahedyang yumanig sa ating bansa. Patong-patong na mga bangkay, dikit-dikit at di na makilala. Ganitong sinapit na mahigit 160 kataong nasunog sa ozone disco noong March 18, 1996. Karamihan sa mga biktima, kabataan na bagong graduate. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, ang sinapit ng ozone ang pinakamalagim na insidente ng sunog sa Pilipinas. Sa buong mundo po, ay yan ang isa sa pinaka-worst na fire incident na involve ang nightclub. Ang basayan po natin dyan ay yung dami po ng buhay na tinitil. Base sa datos ng National Fire Protection Association sa Amerika, sa buong mundo, ika-4 na sa pinakamalalang sunog sa isang nightclub, ang ozone tragedy. Overloading ng neon light transformer ang sinasabing pangunahing sanhi sa pagkasunog ng ozone disco. Walang gumanang fire extinguisher at ang masaklap, walang fire exit. Nagmistulang fire trap ang makitid na pintong dapat sanay lalabasan ng mga biktima. Sa ibinabanghato ng korte noong March 16, 2001, guilty sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple serious physical injuries ang mga may-ari na sina Hermilo Ocampo at Ramon Nang. Pero ni anino ng loob ng kulungan, di nila nasilayan. Hindi pa rin tapos ang kasong anti-graft and corruption laban sa mga building official ng Quezon City Hall. Sinisikap naman ang panig ng mga biktima na maipatupad ang utos ng korte na bayaran sila para sa danyos. Nakulong rin sa nasusunog na gusali ang mga tao sa Manor Hotel, Quezon City noong August 18, 2001. Ayon sa BFP, ito ang pumapangalawa sa ozone pagdating sa laki ng pinsala ng sunog. 75 katao ang nasawi. Nung oras po ng sunog na yun, sila po ay natutulog. Kung nabigyan sila ng warning, kung may tumunog na fire alarm, ay meron silang sufficienting time para maka-escape. Ang pumirma sa permit na naturang gusali, mga opisyal rin ng City Hall na sangkot sa trahedya ng ozone. Nakabinbin pa rin ang sinampang kaso laban sa kanila. Ito rin ang sinapit ng mga bata sa Asosasyon de Damas Pilipinas. Ayon sa BFP, ang pagliyab ng damas noong December 3, 1998 ang pangatlo sa kanilang listahan. 23 bata at 5 house parents ang namatay rito. Faulty wiring at nag-overheat na electric fan ang sinasabing sanhi ng sunog. Ang bunto ng sisi sa dami ng mga nasawi ay ang mga bombero na nahuli raw ng dating. Kasi malapit lang po yung ating fire station dyan sa lugar na yan. Yung pong nakadelay ay yung pong pagtawag nila sa bumbero. Hindi po kagad nalaman ng Bureau of Fire Protection na may sunog po dun sa lugar na yon, kaya hindi po kami kagad nakapunta ron.
Mabagal po. Kasi una-una malapit lang po bumbero doon. Katuwirin nila. Wala raw nagtawag sa kanila. Posible yun. Ang daming mga kapitbahay doon. Kung tutuusin, diba? Sa likod ng daming bahay na yun eh. Walang nakakatawag sa kanila. Sa huli, wala ring nanagot sa naganap na trahedya. Nagliyab din ang Lung Center noong May 16, 1998. Pumapang-apat ito sa tala ng PFP kung saan 25 ang namatay. Karamihan mga pasyenteng nasa intensive care unit o ICU. Short circuit sa isang kwarto, di umano ang pinagmula ng sunog. Hindi po sila immediately tumawag sa bumbero. Nung nakikita lang po nila na hindi nila kayang patayin yung sunog, saka lang po sila tumawag sa bumbero. Iba yung pag-iingat at pagtutulungan ang kailangan para hindi tayo malagay sa alanganin at di mauwi sa abo ang ating mga pinaghirapan.